Okay, sound check, sound check. So, ayan guys. So, quick vlog lang yung gagawin ko today, no? Kasi, ang gagawin kong vlog is, kung nakikita nyo sa likod ko, meron akong isang desktop computer na naka-display. So, yung vlog ko is all about this one. Ano guys, binili ko tong computer ko sa Shopee worth 10,000 pesos. Ang specs niya is i7 256 gigabyte, 8 gigabyte na RAM. So, can you imagine that, no? For only 10,000 pesos, makakabili ka na ng ganong specs. Kasi yung mga ganong specs, ano na yun eh, kumbaga goods na yun for gaming and video editing. Pero guys, since nakita nyo dalawang monitor siya, no? Kumbaga nag-dual monitor lang ako, pero ito lang talaga yung kasama ng monitor tsaka yung system unit nito, ito. Kasi guys, ang vlog na to is kumbaga review. Binili ko kasi siya last July 2023. So, after 1 year guys, kumusta na yung ating 10,000 pesos na sets of desktop? Papakita ko muna sa inyo guys, yung physical features niya siguro. Ito yung ano niya, okay pa naman guys, so wala pa naman siyang gas-gas kung nakikita nyo. Maliit lang yung kanyang system unit or CPU, well known as CPU. Tapos itong speaker niya gumagana pa rin. Actually, di ko pa tinanggal yung mga plastic, ayan o. So, 1 taon na yan. Tapos yung monitor ko, syempre, nililinis ko naman siya, so kaya hindi pa siya gaanong madumi, ayan o. Yung keyboard, itong freebies na keyboard, medyo madumi na siya kasi white nga siya. Pero ano to, parang gaming din, umiilaw din siya pag ino-open mo. Tapos yung speaker. Tapos yung ano guys, yung mouse niya, mouse na kasama nito. Kumbaga hindi na nagra-run yung kanyang scroll, tapos yung mga click-click na delayed na. Kaya pinalitan ko na siya ng bago. Ito na siya guys. Ibang-iba na to. Tapos ito meron siyang mouse pad. Yan yung 10,000 pesos. So guys, papakita ko lang sa inyo, no? Bubuksan natin siya. So nakasaksak na siya sa likod, ayan. And then, itong ano niya, buksan na natin, system unit. Ayan guys, may ilaw siya, oh. Ayan. So kita niyo naman, no? Mabilis lang yung pagbukas natin. Pagkabukas ko, lumitaw agad yung logo and then nag-on na siya. Hindi naman siya ganun katagal. So umiilaw din yung keyboard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 seconds, guys. Lumitaw na yung Windows. So, ibig sabihin, hindi siya ganun katagal mag-open. Ayan o, ang ganda o. Yan, nag-open na siya, guys. And then, pagka-open ko, nakakonect na agad siya sa Wi-Fi. Nga pala, hindi ako naka-LAN. Meron pala siyang freebies na LAN cable para sa mga gusto ma-connect directly sa inyong mga router or modem gamit yung LAN. Pag click ko, mabilis lang guys. So, napapansin nyo, ayan o. Mabilis lang yung pag-click ko. Pag kiniklik ko yung mouse, nagre-response agad. Hindi siya ganun kabagal. Hindi mabagal yung pag-response ng mga kapag nag-open ka ng mga folder and software. Yan, yun yung recent vlog ko. So, upon browsing ng mga website guys, depende lang sa internet. So, okay siya guys. Mabilis yung response niya pagdating sa mga YouTube, ganon. Yung pagka-open ko ng browser, hindi siya naglalag. So, usually kasi, di ba, kapag mabagal yung PC mo, sobrang bagal din na pag-open ng mga browser at mga folders at mga software dito. May mga nagtatanong din sa comment section kasi, kumusta daw siya? Pwede daw ba siya sa gaming? So, guys, wala akong naka-install na games dito. Pero most probably kasi, yung software ko na video editing is dito naka-install, which is yung Premiere. So, most probably, kapag nagagamit ko siya as video editing, much more na magagamit siya as gaming. Kasi parehas lang ng specifications ang requirements sa gaming at sa video editing. So, try natin magbukas ng project ng Premiere na ginagamit ko sa editing ng mga vlogs ko. Tapos papakita ko sa inyo kung gaano siya kabilis. Kumbaga, pag-install pa lang ng Premiere may mga requirements na yan. So, ibig sabihin, na-install ko yung Adobe Premiere dito, which is yung ginagamit ko sa video editing. Ibig sabihin, guys, talagang mataas na yung specifications. Kasi ang requirements ng video editing is kailangan talagang mataas yung specs. I mean, kumbaga pasok yung requirements sa software na Adobe Premiere dito sa aking desktop. So, magbukas na tayo ng isang project dito sa Adobe Premiere. Tingnan nyo guys, pagka-click ko, mabilis lang yung response ng mga pag-open ng mga folder. So, open natin itong project guys. Yan. Open with Adobe Premiere 2020. Yan. So, ayan guys, mabilis lang siya Nag-open agad siya.
nakikita nyo, no, ito yung projects ko. Ang settings nito is, ayun, no, 1920 by 1080 yung size ng video. So, ibig sabihin, HD siya, high definition, yung quality ng video. Naka-full, full view siya, ayan o, full. Tapos, meron din 1/2, 1/4. Kasi pag sinabi mong full, malinaw na high definition quality yung makikita nyo, mapapanood nyo. Kapag pinlay mo yon ng kumbaga full, high definition, yung video mo, maglalag yan. Most probably maglalag talaga siya. So, since naka-full siya, tapos i-play natin yung ating video, guys. Panoorin nyo kung maglalag siya. So, yan guys, i-play natin yung isang video ko dito sa Premiere. Tingnan natin kung maglalag siya na naka-full view. So hi guys, welcome back again to my channel. It's me, John Del Sumo, of course. So guys, for today's vlog, gagawa lang ako ng short vlog regarding sa paano nga ba mag-transfer ng PayPal balance. Ayan guys, tanggalin natin yung audio para marinig yung boses ko habang nagpe-play yung video. Naka-full view yung ating high definition na video, which is 1920 and 1080 yung size niya, tapos naka-full view. So nakikita nyo naman nagpe-play yung ating video na walang lag, napaka-smooth. So ibig sabihin, kaya ng desktop na to, computer na to, yung ganyang kabigat na high definition na quality nung video. Tingnan nyo, napakalinaw, napakalinaw ng video at wala kang nakikitang anumang buffering at lag habang nag-e-edit ako. So, kapag maganda or maayos yung pagpe-play dito sa ating Adobe Premiere, much more guys sa gaming, sa mga online games, okay to guys. Kasi the more na nape-play natin na maayos yung ating video sa ating software na mabigat, which is yung Adobe Premiere, so kumbaga mas lalo sa ating gaming guys. Napakita ko naman lahat ng mga siguro yung pinaka importante lang talaga if okay pa ba siya after 1 year, nagagamit pa ba siya. Syempre, oo, nagagamit pa siya, especially yung mga online yung mga nag-work from home, mabilis ito sa web browsing at sa mga kung Word lang at mga PDF lang yung ginagamit nyo sa mga documents lang, mas okay to kasi nga nagagamit natin siya sa mga software like video editing, di ba? Sa gaming, so much more pa kapag Word lang at sa mga browsing lang natin siya ginagamit. So, ayun guys, kumusta na siya after 1 year? The most important thing is gumagana pa siya. So, sulit yung 10,000 pesos ko na ginastos dito. Actually, wala pa akong napa-upgrade dito. Wala pa akong napagawa talaga as in. Ang nangyari lang is, dinagdagan ko lang siya ng monitor, isa pang monitor para dual monitor. Hindi ako mahirapan sa editing. At yung isang mouse. So, after nun, sa pagkakaalala ko, wala pa akong pinabago. So anyway, ayan na muna ang video ko for today guys. So if nakatulong tong vlog ko na to, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.